Matapos umalis ni Franz, ay sandali kong tinitigan ang pintong pinaglabasan nito, hindi nagtagal nang bumaba ang tingin ko sa lamesa, kung saan naroon pa rin ang 2 piraso ng papel, ang kontrata para sa Rampage Society. Ilang beses akong napalunok, habang paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang kaninang mga sinabi ni Franz. Kung tatanggapin ko ang offer nito, magiging escort ako, literal na pokpok kung tawagin. Kaibahan nga lang ay mayayaman ang magiging kliyente kuno. Kung tutuusin ay hindi na masama, para roon sa mga taong kayang itaya ang reputasyon at dignidad. Pero ako, hindi ko pa alam. Sa isiping malaki ang bigayan at kikitain ko sa ganoong uri ng trabaho, ay nagdadalawang isip ako, ayoko ngunit may nagtutulak sa aking subukan ko. Isa pa, sa oras na tumanggi ako, ay mapapaalis kami ni Luna rito, at kapag nangyari yun, saan na kami pupulutin? Nakakasawa ng magpalaboy-laboy sa kalsada, at manghingi ng awa sa iba. Mariin akong napapikit at itinukod pa ang 2 siku sa lamesa, saka ko naman inihilamos ang 2 palad sa mukha. Wala na bang ibang choice? Iyon na lang talaga. Huminga ako ng malalim, bago na pagdesisyonang tumayo na. Nang makalabas sa lounge area, ay dumiretso ako sa restroom. Kailangan kong ayusin ang sarili ko, gayong alam kong para na akong bibigay sa mga emosyon ko. Ang tagal ko nang hindi umiyak, huling iniyakan ko ay si Lola Angelina noong mamatay siya. Matapos yun ay hindi na nasundan, kaya heto at naiipon lang siya sa loob-loob ko. Ayaw pakawalan dahil ayokong maging mahina sa harapan ng ibang tao, lalo na sa anak ko. Saglit akong humarap sa malaking salamin, at agad ding pumasok sa isang cubicle na naroon. Hindi ako umihibagkos ay pinakalma ko lang ang sarili, patuloy pa rin kasi sa pagtataas baba ang dibdib ko, animoy gusto nang kumawala ng puso ko sa katawan ko. Ilang sandali pa nang mahimasmasan ako, ay nagpasya na akong lumabas ng cubicle. Baka hinahanap na rin ako ng anak ko. Nang mabuksan ang pinto ay, doon ko nakita ang isang babae, nakatapat ito sa salamin, kaya kitang-kita ko ang mukha nito. Kumunat ang noo kong pinakatitigan siya. Kulay blonde ang buhok nito, dahilan para mas madepina ang kanyang kagandahan. Nasa tingin ko ay may ibang lahi. Kasing tangkad ko lamang din siya, voluptuous body ang pangangatawan, na hindi katulad sa aking slim and tender, nangayayat sa sobrang pagtitipid na ginagawa. Miss, are you fine? Sambit ko nang mapansin ang lungkot sa parehong mata nito. Gumamit na ako ng salitang Ingles, dahil baka mamaya ay hindi pala niya ako maintindihan, kapag nagtagalog ako. Mukha kasing may lahi itong Caucasian or something Mexican. Ewan. Bahala na, pero bakit pala siya nandito? Isa rin ba ito sa mga nabiktima ni Franz, kaya siya naging emosyonal ngayon? Kagaya ko na hindi matanggap ang inaalok na trabaho. Napangiwi ako saka dahan-dahan na nilapitan siya, na ngayon ay nakatitig na pala sa akin. Tahimik lang ito habang maang na pinapanood ang paglapit ko. Hindi siya sumagot, kaya napahinga ako ng malalim, saka iniabot sa kanya ang isang kamay ko. I'm Maisha, pagpapakilala ko at nginitian siya, and you are. Mapait itong ngumiti, marahan munang pinunasan ang kanyang pisngi, bago tanggapin ang kamay ko. I'm Shamsi. Nice meeting you, Shamsi. I'll go ahead. Alanganin kong pahayag. Na siyang mabilis naman niyang tinanguan. Hindi na siya umimik pa, kaya tuluyan na akong lumabas ng restroom. Dali-dali akong pumasok ng elevator na siyang nasa gilid lang nitong banyo, at agad na pumasok sa loob. Shamsi, whoever she is, alam kong may mabuti siyang puso. Muli akong napahinga ng malalim, kasabay nito ay ang pagbukas ng pinto ng elevator, kaya mabilis din akong lumabas doon. Ilang sandali pa nang makapasok ako sa unit ko, kasabay ng malalim kong paghinga. Mama, pagtili ni Luna nang marinig ang yabag ko sa may pintuan. Naabutan ko sila ni Manang Felicia na nakaupo sa pahabang sofa, habang nanunood ng children's show sa malaking flat screen na naroon. Dinamba ako ni Luna ng yakap, at binuhat siya sa bisig ko. Nakita ko pang tumayo si Manang at bahagyang lumapit sa kinaroroonan ko. Nakapag-usap na ba kayo, hiha? Tanong nito na mayroong ngiti sa labi. Siguro ay akala niyang pumayag ako sa alok ni Franz. Sinuklian ko ng ngiti si Manang, habang mahinang hinihele-hele ang anak ko. Opo, Manang. Sige na po, pwede niyo na kaming iwan dito.
Hindi ko na siya hinintay na magsalita, dahil tinalikuran ko na ito para magpunta sa kwarto. Ilang saglit pa nang marinig ko ang pagbukas-sarado ng pinto, ibig sabihin ay nakaalis na ito. Doon ay bumagsak ang balikat ko at mapait na ngumiti sa kawalan. Walang imik kong ibinaba si Luna sa kama, na ngayon ay maang na nakatitig sa akin, bumaba pa ang tingin niya sa kamay ko. Mama, ano yan? Kumunat ang noo nito saka pa itinuro ang papel na hawak ko. Hindi ko na malayang daladala ko pala itong kontrata hanggang dito. Bakit ba hindi ko pa ito itinapon? Inilapag ko iyon sa kama, at tiningnan ang anak ko, wala pa yatang 1 oras ang lumipas, ngunit ganoon ko na lamang mamiss itong si Luna. Pinanggigilan ko ang magkabilaang pisngi niya, rason para marinig ko ang mahina nitong hajijik, pilit pa akong pinapatigil sa ginagawa. Miss mo ba si Mama? Opo, opo. Matinis nitong sagot, dahil na rin sa pagkilati ko sa kanya. Kalaunan ay tumigil na rin ako, at inayos ang kanyang buhok, hanggang leeg niya ang haba noon, at katulad ko ay kulot din sa bandang ibaba. Iyan lang talaga ang namana niya sa akin. Ang kutis naman nito ay malayo sa akin na morena, dahil na rin siguro sa ilang taon akong tumira sa probinsya ni Lola Angelina. Wala pa kasi halos 1 taon nang bumiyahe ako rito sa Maynila, dala si Luna ay sabay naming hinahanap ang kapalaran namin dito. Ilang oras pa ang lumipas, at pawang panunood lamang ang ginawa namin ni Luna, sinasabayan siya sa mga kagustuhan niya, hanggang sa sumapit ang 12:00 ng tanghali. Wala pa akong access card, kaya naisip kong tumawag na lang sa front desk. Lumapit ako sa telepono na naroon sa isang lamesa, mayroon pang direct oras doon, kaya mabilis kong naidial ang numero sa baba. Ilang ring lang nang may sumagot dito na boses babae, "Hello, good afternoon. How may I help you?" "Hello, ako to si Maisha, gusto ko lang sabihin na wala pa kasi akong access card, kaya magpapaakyat na lang ulit ako ng pagkain dito sa room ko," mahabang sambit ko, habang pinaglalaroan ang cord ng telepono. "Maisha po ba ng room number 33? Aniya na mabilis kong tinanguan, kahit hindi naman niya nakikita. "Ay, opo, ako nga." Napangiti ako sa isiping kilala na ako agad ng receptionist. "Pasensya na Ma'am Maisha, pero nagbilin po kasi sa amin si Sir Franz, na huwag kang bigyan ng pagkain o kahit anumang hingiin mo. Wala pa kasi kayo sa kontrata, kaya nakat na po ang ilang free services sa inyo." Sa sinabi nito ay halos takasan ako ng kaluluwa ko, nahulas ang emosyon sa mukha ko, habang unti-unti ay naibaba ko ang telepono, kahit dinig ko pa ang boses niya sa kabilang linya. Ayokong magmura pero nakakainis. Halos umahan ang galit sa puso ko. May paganon talaga. Anong klaseng patakaran ang mayroon sila rito? Nagpakawala ako ng ilang buntong hininga, upang pakalmeyan ang sarili bago nilingon si Luna, na masaya nitong pinapanood ang favorite cartoon show niya. Tumitili pa kapag may pagkakataon. Habang tumatagal ko siyang pinagmamasdan ay nababagabag ako. Naaawa ako. Naisip ko, ano na lang kaya ang magiging kinabukasan ng anak ko. Mariin akong napapikit at yumuko, hindi nakaligtas ang isang butil ng luha, na malayang nakawala sa aking mata. Ilang beses pa akong lumunok bago dirdiretsong nagmarcha patungong kwarto. Mabilis kong hinablot ang contract papers, na siyang nakalapag doon, matapos ko iyong basahin ng paulit-ulit, ay bumalik ako sa telepono. Nang may makitang ballpen, ay walang pag-aalinlangan ko iyong pinirmahan, kasunod noon ay ang pag-dial ko sa number ni Franz, na mabilis naman nitong sinagot. "Hello," aniya sa kabilang linya, ngunit nanatili akong tahimik. "Is that you, Maisha?" Nakagat ko ang pangibabang labi, kulang na lang ay magdugo iyon sa sobrang diin. Pagakpa akong natawa ng matintong inaasahan niya nang tatawag ako sa kanya. Tumikim ako at pilit pinatigas ang boses, na pirmahan ko na ang kontrata. Ano nang sunod kong gagawin? Oh, napakabilis ah. Pagpuna niya sa kapamahinang tumawa, "Anyway, narito pa naman ako sa baba. Puntahan mo na lang ako rito, kapag natapos na kayong kumain. Nga pala ay ipapadala ko na rin dyan ang access card mo, at ilang mga kakailanganin mo." Napangiwi ako habang hindi na yata maipinta ang mukha ko. Pakiramdam ko ay pinagkakaisahan ako ng mundo, tila wala na akong choice kundi ang sumunod na lamang. "So, wala nang atrasan ito ah. Eko close ko na ang deal natin, Maisha.
Nahimigan ko ang pagkagalit nito sa boses, ilang porsyento ba ang komisyon nito? Matapos iyon ay agad din niyang pinatay ang linya. Wala sa sariling ibinagsak ko ang telepono, kulang na lang ay basagin ko iyon sa sobrang galit, kainis talaga. Nang matapos kami sa pagkain ni Luna, ay dumating ulit si Manang Felicia, marahil nabanggit na rin sa kanya ni Franz na magkikita kami. Grabe talaga ang taong iyon, hindi ko rin moari sa sarili kung bakit ako ganito. Kaya ngayon ay halos kapusin ako ng hininga, habang mabagal na tinatahak ang daan papuntang lounge area. Doon ay kaagad ko siyang nakita, talagang inaabangan ang pagdating ko. Gaya kagabi ay nakapormal pa rin ito, bihis panlalaki at nakapormado ang clean cut nitong buhok. Kung titingnan mabuti, ay hindi mo akalain silahis siya, kung hindi mo pa maririnig ang boses o ang pananalita niya. May siya, banggit niya sa pangalan ko, nang tuluyan na akong makalapit. Maagap na dam ako ang atensyon nito sa papel na hawak ko, kaya inilapag ko iyon sa lamesang katapat niya. Nakapirma na ako, labas sa ilong na wika ko, wala ring emosyon ang parehong mata ko. Pinanatili ko ang malamig kong pakikitungo rito, blanka lang ang mukha kong tinitigan siya. Marahan itong tumungo at pinasadahan ng tingin ang 2 piraso ng papel. Naintindihan mo naman ba ang mga nakasulat dito? Aniya at muling bumaling sa akin. Binasa ko lang pero wala akong naintindihan. Hindi dahil sa hindi ko magets, iyon ay dahil hindi ko lang masikmura ang mga nakasulat doon. Nang mapansin itong wala akong balak na umupo, ay siya na ang nag-adjust at tumayo ito, dahilan parating alain ko siya, hindi ako ganoon katangkad, dahil 5 feet 5 inches lang naman ang height ko. Kumpara sa kanya na hanggang chin niya lang ako. So, ang kontratang ito ay good for 1 year, it's actually better than other contracts, since ito ay exclusive lang for all our VIP clients, which means, isa kang high-ranked escort. In other terms, elite hookers, maarte nitong paliwanag, habang iwinawasiwas pa ang mga daliri sa hangin. Kahit ano pa mang sabihin o gawing pantapal, sa madaling salita, ay isa akong mababang uri. Marahan akong tumungo, kahit hindi pa rin tanggap ng katawang lupa ko ang nangyayari, ay paninindigan ko na to. Wala naman na akong magagawa, nakapirma na ako ng kontrata. Kaysa makulong ako dahil sa pag-back out ay tanggapin na lang din. Isa pa, para naman ito sa anak ko. Pikit mata ko na lang gagawin, habang iniisip na balang araw, ay makakaahon din kami sa hirap. Sa oras na mangyari yon, ay talagang aalis na ako rito sa trabahong to. Paalis sa mapang-abusong buhay na mayroon ako. Mas maintindihan mo pa ang kalakalan dito, kapag sumama ka sa akin. Halika, bago pa man ako makapag-react, ay hinela na nito ang kamay ko. Gustuhin ko mang magsalita, ay masyado na akong nawala sa ulirat, tila wala pang lakas, kaya nagpatangay na lang ako sa kanya, hanggang sa huminto kami sa isang pintuan. Nandito pa rin kami sa lounge area, ngayon ko lang napansing may ilang mga tao ang naroon nakaupo, na purong mga kababaihan, na natitiyak kong na-recruit din, o baka iyong iba ay dati ng hookers dito. Binuksan ni Franz ang pintuan, saka tumambad sa amin ang hagdan pababa sa kung saan. Nalinggunan ko pa ito, ngunit nginitian niya lamang ako at muling hinela. Nang tuluyang makababa, ay doon bumungad sa paningin ko ang ilang mga high technology na nakapaligid.sa kabilang banda ay naroon ang malaking screen. Ito ang tinatawag naming ground area, dito madalas nagaganap ang bidding, at iyong virtual meeting kay Madam X na nangyari nga kanina, hindi mo lang naabutan kasi hindi ka kaagad pumayag, paliwanag nito sabay kibat ng balikat. Dinala ako nito sa kabilang dulo, at doon naman ay nakita ko ang ilang mga kababaihan, ang iba sa kanila ay nakaayos at nakabihis ng mag-agarang gowns, nagmistulang dadalo sa isang party. Sila ang ilan sa mga hookers ng Rampage Society, depende pala sa kontrata mo kung anong rank mo rito. So for examples, a day to 1 week contract, sila yung escort for guest or foreigners. Sa narinig ay kumunat ang noo ko. May pagpipilian pala pero ang binigay sa akin ni Franz, ay yung 1-year contract. Nang mapansin nito ang pag-iiba ko ng mood, ay dumukwang siya palapit sa tainga ko. Nadedepende rin kasi sa ganda yan. Katulad mo, malaglamerosa ang iyong kagandahan, kaya inilagay kita as elite hookers. Ang bongga diba?
Isa pa, mas maraming pera roon, pahayag niya saka pa pumilantek ang daliri sa hangin. Mahina akong natawa, isang pagak at peking tawa ang pinakawalan ko. Kalaunan ay tumungo-tango na lamang ako. Hello girls, this is Maisha, our new elite hooker, pagpapakilala sa akin ni Franz, dahilan para kumaway ang ilan sa kanila. Ang iba ay napalingon pa sa gawin namin, na siyang abala sa pagme-makeup at pag-aayos sa sarili. Kumaway ako sa kasinuklian lamang sila ng maliit na ngiti. Halika, maupo tayo roon at may ipapakita pa ako sa anyaya niya at nauna nang naglakad palapit sa center table. Pahabang lamesa iyon, habang napapalibutan ng mga swivel chair, at katapat noon ay ang malaking screen, na sa tingin ko ay for project presentation. Naupo ito saka binuksan ng isang laptop. Maupo ka rito, utos niya na sinunod ko kaagad, at naupo sa katabi nitong swivel chair. Tahimik ko lang pinapanood ang ginagawa nito sa laptop, may in-open itong site, kung saan may logo ng Rampage Society sa bandang itaas. Ilang beses pa siyang nagpipindot doon, hanggang mapunta ito sa profiles, kung saan sa tingin ko ay list ng mga hookers nila. Sa dami nila ay hindi ko na sila isa-isahin pang ipakilala sa iyo. Bale ang gagawin ko ay pipili ako ng mga available hookers ngayon, maximum of 10 lang. So ayan, tapos. Isang pindot sa enter button ang ginawa niya, dahilan para lumitaw ang loading template at ilang saglit pa, ay nag-iba naman ang setting sa laptop. Ang mga napili niyang 10 hookers, ay naroon nakahilera sa taas, naroon ang kani-kanilang codename sa ibaba ng kanilang mukha. At nagulat pa ako nang makita ko ang sarili ko roon. Bakit nandyan kaagad ako? Bulalas ko saka pa itinuro ang picture ko, na hindi ko malaman kung saan nila kinuha. Chillax, girl, this is just an example, sandali itong tumigil at nilingon ako. Not really an example though, pero gusto ko lang ipakita sa iyo, kung paano nagaganap ang bidding session. Kaya nga, bakit nandyan ako? Agad-agad talaga. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan, marahil ay hindi pa ako handa. Mamaya niyan ay mapili ako at mapunta pa sa isang matandang lalaki. 1 out of 10 lang ang pipiliin nila, kung sino ang may pinakamaraming boto sa inyo, ay siya ang pag-aagawan ng mga clients. Kaya 50-50 ka pa girl. Relax lang. Iyon nga ang nangyari, sa isang iglap at wala pa nga yatang 1 minuto, nang nag-pop out ang mukha ko sa screen, kasabay nito ay ang malakas na pagtili ni Franz sa tabi ko. Nako girl, ang benta mo, ikaw kaagad ang napili nila. Pagtili niya at parang uod na kinikiliti. Ako naman ay halos mawala na sa sarili. Jesus, halos magwala ang puso ko sa sobrang lakas ng kabog noon. Ramdam ko rin ang pawis sa noo ko kaya mabilis ko iyong pinunasan. Paano yan? Tila nang hihina kong sambit. Di gamora ka na. Pagkakataon mo na to, huwag mo nang hayaang mawala pa sa'yo. Isa pa, malay mo ay dito mo makita ang forever mo. Tumawa ito ng malakas, dahilan para merapan ko ito. Forever. Dati naniniwala pa ako riyan, pero ngayon, mukhang malabo na at saka si Luna na lang ang maituturing kong ka-forever ko. Sabay na napabaling kami ni Franz sa laptop, nang magsimula ang bidding ng ilang mga client ng Rampage Society. Ngunit hindi katulad sa aming mga babae kanina nalantad ang mukha sa monitor, sila naman ay plain avatar lang na madalas kong makita sa Facebook. Sa ilalim nito ay ang kanilang codename, sa mas ibaba naman, ay iyong mga numerong nagpapalit-palit at pataas ng pataas. Napanganga ako nang makita ko ang bidding amount ng isang client, na nagkakahalaga ng $250,000, siya na ang pinakamataas sa oras na yun, hanggang sa may nag $1 million. Embrace yourself girl, maliit pa lang yan sa kanila. Rinig kong sambit ni Franz. Halos kapusin ako ng hininga, habang titig na titig sa monitor, napukaw lang ang atensyon ko roon sa isang avatar, na may codename na third, na stock na kasi ang bidding amount niya sa $500,000, at hindi na gumalaw pa. Wala sa sariling napangisi ako, hindi niya siguro kinaya yung bid noong isa na nagkakahalaga ng $2 million. Tumaas pa iyon ng tumaas. Hanggang sa magulantang na lang kami ni Franz nang mag-offer ng ₱5 million yung si Third.na naging dahilan para mag-back out na ang ibang client. Hala, sabay na bulalas namin ni Franz sa sobrang gulat. Tinodo talaga sa $5 million. Why me? Doon ay mas lalo akong kinabahan,
I am lost with my own words. So ngayon, titingnan natin kung kailan ang schedule ninyong dalawa. Siya ang magde-decide kung kailan kayo magkikita. Maagap na naikasa ni Franz ang deal ng walang pag-aalinlangan, saka mabilis nitong inilipat iyon sa isang chat room, kung saan may iniwan na palang mensahe iyong si Third, I want her tonight.